Akala ko, ang pamilya ay ang iyong kanlungan sa gitna ng unos. Akala ko, ang tahanan ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Pero paano kung ang mismo mga taong tinatawag mong pamilya ang siya magiging mitya ng iyong pagkakaubos? Paano kung ang kamay na dapat ay nag-aaruga sa'yo ay siya ring kamay na hahawak ng gunting upang gupitin ang iyong danggal? Ako si Selena de la Cruz. Sa loob ng mahabang panahon, tiniis ko ang lahat. Ang pangungutya, ang pagmamaliit, at ang pagiging anino ng aking kapatid na si Sabrina sa ilalim ng malupit na palad ni Mommy Lavinia. Ang tanging hiling ko lang ay ang makitang muli ang ngiti ni Papa at maabot ang aking mga pangarap bilang isang fashion designer. Ngunit sa araw ng aking ika-21 kaarawan, ang dapat sana ay simula ng aking tagumpay ay naging mitsa ng aking pinakamatinding bangumot. Isang gabi ng kahihiya na kumalat sa buong mundo. Isang gupit na hindi lang buhok ang kinuha sa akin, kundi pati na rin ang aking pagkatao. Pero nagkakamali sila. Akala nila ay tuluyan na nilang napatay ang apoy sa loob ko. Hindi nila alam, ang bawat hibla ng buhok na nalagas sa sahig ay naging binhi ng aking pagbangon. Sa likod ng bawat lason, bawat kasinungalingan, at bawat wad na dokumento, may isang katotohanang hindi nila kayang ibaon sa lupa. Tunghaya ng isang kwento ng pagtataksil na susubok sa tatag ng loob, mga lihim na nakatago sa loob ng isang lumang baul, at ang matamis sa paghihiganti ng isang babaeng muling bumangon mula sa abo ng kanyang nakaraan. Dahil ang tunay na ganda, hindi nasusukat sa haba ng buhok, kundi sa tapang nabawiin ang danggal na ninakaw ng mapaglarong tadhana. "Wag, Mami Lavinia! Ang buhok ko! Pakiusap! Wag po!" Ang boses ko ay nagmamakaawa, basag at puno ng takot. Ngunit tanging malakas na tawa lamang ni Sabrina ang sumagot sa akin. Naramdaman ko ang malamig na talim ng gunting sa aking batok. Isang malakas na tabas, at kasunod nito ang pagbagsak na mahahabang hibla ng aking itim na buhok sa maruming sahig ng aming sala. "Masyado kang ambisyosa, Selena." Dumiin ang boses ni Mommy Lavinia habang mahigpit na sinasabunutan ang natitira kong buhok upang iharap ako sa camera ng cellphone na hawak ni Sabrina. "Akala mo ba sa ganda mong yan at sa talino mo, makakaalis ka sa pamamahay na ito? Isang basahan ay mananatiling basahan, kahit pa manalo ka ng kung anong scholarship sa Manila." "Mami, i-focus mo rito. Nakikita na ng mga followers ko ang itsura ng pambato ng Cebu." Tumatawang sabi ni Sabrina habang iwinawagayway ang kanyang cellphone. Isang Facebook Live. Isang pampublikong pagbitay sa aking danggal sa harap ng libu-libong tao na nanonood. Kaninag umaga lang, ang mundo ko ay puno ng pag-asa. Tumawag ang isang prestihiyosong fashion foundation. Nanalo ako. Ako ang napiling scholar para sa isang full fashion design program sa Manila at ngayong gabi ang grand presentation. Ito na sana ang pagkakataon kong maiyahon si Papa sa utang. Ito na sana ang simula ng pagtupad ko sa pangarap ng namayapa kong ina. Ngunit ngayon, tanging tunog ng gunting ang naririnig ko. Lakas, tabas, lagas. Ang buhok ko, ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin sa aking nanay dahil sa pagkakahawig namin, ay unti-unting nauubos. Sa bawat lapat ng gunting, parang hinihiwa rin ang aking puso. Pakiramdam ko ay kasabay ng pagkalagas ng aking buhok ang pagkawala ng aking pagkatao. "Papa! Papa, tulungan mo ako!" Pagsigaw ko nang makita ko ang anino ni Papa Arturo sa may pintuan ng kusina. Tumigil ang mundo ko na magtagpo ang aming mga mata. Ngunit sa halip na lumapit at iligtas ako, dahan-dahang umiwas ng tingin si Papa. Ang kanyang mga mata ay laging tila malabo, parang laging nasa malayo ang isip, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang basong tubig. Wala siyang sinabi. Wala siyang ginawa. Pumasok siya sa loob ng kanyang silid at dahan-dahang isinarado ang pinto. Ang katahimikan ni Papa ang pinakamasakit na sugat. Mas masakit pa sa pagkakasabunot ni Lavinia. Mas masakit pa sa kahihiyang dulot ng viral video na ito. Ang lalaking pinaglilingkuran ko, ang lalaking pinag-aalayan ko ng lahat ng sakripisyo ko, ay hinayaan akong babuyin ng ibang tao sa loob mismo ng aming tahanan. Kita mo na, Selena? Kahit ang sarili mong ama, hindi ka kayang tignan. Bulong ni Lavinia sa aking tainga, puno ng kamandag ang bawat salita.
Dahil alam niya, wala kang silbi. Isang sumpa ka sa pamilyang ito. Matapos ang ilang minuto na tila kawalang hanggan, binitawan ako ni Lavinia. Napasubsob ako sa sahig, napapaligiran ng sarili kong buhok na nagkalat na parang mga patay na dahon. Ang aking anit ay kumikirot, at ang aking mukha ay basang-basa ng luha. Ngayon, subukan mong pumunta sa Manila. Subukan mong umakyat sa entablado na mukhang basang sisiw na kinalbo, ani Lavinia, bago sila naglakad palayo ni Sabrina, habang dinig ko pa rin ang kanilang tawanan at ang pag-uusap tungkol sa kung gaano karaming likes ang nakuha ng kanilang ginawa. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng sala. Sa harap ng salamin, tinignan ko ang aking sarili. Hindi ko na makilala ang babaeng nasa harap ko. Ang mahaba at malasutla kong buhok ay naging tila basahan na ginupit-gupit ng isang batang nagangalit. Ang aking mga mata ay puno ng pait. Ngunit sa gitna ng aking paghagulgol, dumapo ang aking paningin sa isang sulok ng silid, sa lumang baul ng aking ina na nakatago sa ilalim ng lamesa. Yun lamang ang tanging bagay na hindi pa nila nakuha sa akin. Isang lumang kahon ng pananahi na puno ng mga alaala ng isang babaeng hindi sumuko kahit kailan. Biglang nanumbalik sa aking isipan ang boses ni nanay. Selina, ang tunay na ginto ay sinusubok sa apoy. Huwag mong hahayaang kunin nila ang iyong liwanag. Isang kakaibang init ang gumapang sa aking dibdib. Ang panurot na nararamdaman ko ay dahan-dahang napalitan ng isang matinding determinasyon. Kung mananatili ako rito, hindi lang buhok ang kukunin nila sa akin. Kukunin nila pati ang aking kaluluwa. Tumayo ako mula sa sahig. Gamit ang nanginginig na mga kamay, kinuha ko ang lumang baul ni nanay. Hindi ako nag-impake ng maraming damit. Kinuha ko lang ang aking mga sketch, ang aking portfolio, at ang selyadong sobre ng scholarship. Lumabas ako ng bahay habang bumubuhos ang malakas na ulan, na tila ba nakikiramay ang langit sa aking pighati. Hindi ko na nilingwan ang bahay kung saan ako dumanas ng impyerno. Sa bawat hakbang ko palayo, ramdam ko ang bigat ng ulan sa aking gupit-gupit na buhok. Wala akong pera, wala akong maayos na itsura, at higit sa lahat, wala na akong amang matatakbuhan. Ngunit habang yakap ko ang baul ni nanay, alam ko ang isang bagay. Ito na ang huling araw na iiyak si Selina de la Cruz dahil sa kanila. Pupunta ako ng Manila. Kahit magmukha akong pulubi, kahit pagtawanan ako ng buong mundo, kukunin ko ang para sa akin. Ngunit habang naglalakad ako sa dilim, isang tanong ang hindi mawala sa aking isipan. Bakit tila walang malay si Papa? Bakit ganoon ang kanyang mga mata? At ano ang totoong dahilan kung bakit desperado si Lavinia na sirain ako bago ako mag-21 taon? Hindi ko pa alam ang lahat ng sagot, pero sisiguraduhin kong sa susunod na magkakaharap kami, hindi na ako ang babaeng nakaluhod sa sahig. Basang-basa ang suot kong manipis na blusa. Ngunit mas nararamdaman ko ang lamig na nagmumula sa loob ng aking dibdib. Habang tumatakbo ako sa madilim at maputik na eskinita ng aming barangay sa Cebu, tila bawat patak ng ulan ay isang paalala ng aking kabiguan. Sukbit ko ang lumang baul ni nanay, ang tanging proteksyon ko laban sa mundo na tila gustong lumamon sa akin ng buo. Huminto ako sa isang maliit na waiting shed para huminga. Kinuha ko ang isang lumang bandana mula sa loob ng baul at mabilis na itinali ito sa aking ulo. Gusto kong itago ang aking buhok, ang aking kahihiyan. Kahit madilim, pakiramdam ko ay lahat ng taong madaanan ko ay nakatitig sa akin. Nakikita ang gupit-gupit kong anit at pinagtatawanan ang video na tiyak na kumakalat na ngayon sa social media. Bakit, Papa? Bulong ko sa gitna ng hikbi. Hindi mawala sa isip ko ang huling sulyap ni Papa Arturo bago siya tumalikod. Ang aming ama na dati ay handang makipag-away sa sinumang mang-api sa akin. Siya na nagturo sa akin na ang dangal ay mas mahalaga kaysa sa ginto. Pero bakit sa sandaling, kailangan ko siya? Tila naging bato ang kanyang puso? Naalala ko ang huling ilang buwan. Napansin ko madalas siyang tulala, laging may hawak na tasa ng tsaa na tinitimpla ni Lavinia. May mga pagkakataong tinatawag niya ako sa pangalan ni nanay. Akala ko noon ay dahil lamang sa sobrang pamumulila. Pero ngayon, habang inaalala ko ang panginginig ng kanyang mga kamay at ang malabong tingin sa kanyang mga mata, isang malamig na hinala ang gumapang sa aking balat. Hindi hiniyak si Papa,
May mali. May ginagawa si Lavinia sa kanya. Kailangan ko makaalis dito. Determinadong sabi ko sa sarili. Kailangan ko magtagumpay para mabalikan ko si Papa. Sumakay ako ng huling biyahe ng jeepney patungo sa pier. Sa loob ng sasakyan, pilit kong isinisiksik ang sarili sa sulok. Ngunit hindi ko nakaligtas ang usapan ng dalawang babaeng nakaupo sa tapat ko. Nakita mo ba yung live kanina? Yung anak ni Arturo na ginupitan ng buhok? Bulong ng isa habang nakatingin sa kanyang cellphone. Oo, nakakahiya! Sabi ng stepmother niya, magnanakaw daw at malandi. Sayang, maganda sana. Sagot ng isa pa sabay sulyap sa akin. Yumuko ako ng husto. Ang hiya! Ang tindi ng pampublikong kahihiyan ay parang sumasakal sa akin. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin kasinungalingan ng lahat, pero anong laban ko? Sa mata ng internet, ako ang kontrabida. Pagdating sa pier, hinarap ko ang isa pang malaking problema. Wala akong sapat na pera para sa pamasahe patungong Manila. Ang tanging laman ng bulsa ko ay ilang daang piso na itinago ko para sa emergency. Hindi ito sapat para sa barko, lalo na para sa eroplano. Tumingin ako sa paligid, desperado. Sa gitna ng liwanag ng mga post, nakita ko ang aking refleksyon sa isang bintanang salamin. Mukha akong pulube, mukha akong talunan. Ngunit nang hawakan ko ang aking dibdib, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa ilalim ng aking damit. Ang hikaw ni nanay. Ang tanging alahas na hindi nakuha ni Lavinia dahil lagi ko itong suot. Maliit lamang itong perlas, pero alam kong may halaga ito. Pumunta ako sa isang maliit na pawn shop na malapit sa pier na magsasara na sana. Pakiusap po, kailangan ko lang ng pamasahe papuntang Manila. Pagmamakaawa ko sa bantay. Paglabas ko ng pawn shop, hawak ko na ang ticket para sa ferry na aalis mamayang madaling araw. Wala na ang hikaw ko, pero meron na akong pagkakataon. Habang naghihintay sa pier, binuksan ko ang baul ni nanay. Doon, sa ilalim ng mga tela, nakita ko ang isang lumang litrato ni nanay na may kasamang isang babae. Sa likod nito ay may nakasulat, "Para kay Maria, ang aking pinakamaasahang kaibigan, Cebu, 2005." Maria! Naalala ko ang kwento ni Papa noon. Si Maria ang pinakamahusay na mananahi sa Cebu bago ito lumipat sa Manila upang magtayo ng sariling maliit na shop. Siya lang ang tanging taong maaring makatulong sa akin na yon. Sumampa ako sa barko habang sumisikat ang unang liwanag ng araw. Habang unti-unting lumalayo ang baybayin ng Cebu, tinanggal ko ang bandana sa aking ulo at hinayaan ang hangin na dumaan sa aking gupit-gupit na buhok. Paalam, Papa. Pangako, babalik ako. Bulong ko sa dagat. At pagbabalik ko, hinding-hindi na kayo makakatakas ni Lavinia sa mga kasalanan nyo. Ngunit sa sandaling yon, hindi ko alam na sa Manila, naghihintay na ang mas malaking bitag. Habang nasa biyahe ako, si Lavinia ay abala na sa pakikipag-usap sa isang lalaking naka-Amerikana. Siguraduhin mong hindi siya makakarating sa presentation, Ate Rivera, sabi ni Lavinia sa kabilang linya. Dahil sa oras na tumuntong ang 2:00 ng gabi sa Sabado, ang lahat ng pag-aari ng nanay niya ay magiging atin na. Napatigil ang tibok ng puso ko nang biglang mag-vibrate ang luma kong cellphone. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Nakaalis ka man ng Cebu, Selena, pero sa Manila, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi pa man ako nakakatapak sa Manila, nagsimula na ang pangangaso sa akin. Siksikan, mainit at maingay. Iyan ang gumati sa akin pagbaba ko sa Pier 4 sa Maynila. Hawak ang lumang address na nakasulat sa likod ng litrato, naglakad ako sa gitna ng dambuhalang syudad na tila handang lumamon sa sinumang mahina. Mahigpit ang hawak ko sa baul ni nanay, habang ang bandana sa aking ulo ay basang-basa na ng pawis. Sa bawat taong nadadaanan ko, yumuyuko ako. Pakiramdam ko, bawat tingin nila ay tumatago sa bandana ko at nakikita ang kalunos-lunos na itsura ng aking buhok. Ang hiya ay parang lason na unti-unting kumakain sa aking lakas. Matapos ang ilang oras na pagtatanong at pagsakay sa kung ano-anong jeepney, narating ko ang isang maliit at lumang gusali sa Quiapo. Sa itaas ng isang munting tindahan, may nakasabit na kupas na karatula,
Maria's Custom Tailoring and Designs. Nanginghinig ang aking kamay nang kumatok ako sa pintong gawa sa kahoy. Pagbukas nito, bumungad sa akin ang isang babaeng nasa late 50s, may suot na salamin sa mata at mga perdibleng nakatusok sa kanyang suot na apron. Ang paligid niya ay puno ng mga tela, sinulid at ang huni ng isang lumang makinang panahi. Sino sila? Tanong niya, medyo matalim ang tingin. Hindi ako nakapagsalita agad. Inabot ko lang ang litrato ni nanay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tinignan niya ang litrato, tapos ay tumingin siya sa akin. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang salamin. Beatrice? Bulong niya, na tila nakakita ng multo. Hindi posible. Sino ka, iha? Ako po si Selena, anak ni Beatrice de la Cruz. Halos pabulong kong sagot. Mabilis akong pinatuli ni Tita Maria. Pagpasok ko sa loob, doon ko na naramdaman ang pagod. Napaupo ako sa isang tumpok ng mga tela at doon ay muling bumuhos ang aking luha. Ikinuwento ko ang lahat. Ang pagkamatay ni nanay, ang pagpapakasal ni Papa kay Lavinia, ang unti-unting pagbabago ni Papa, at ang malupit na ginawa nila sa akin bago ako umalis ng Cebu. Nang tanggalin ko ang aking bandana, napasingap si Tita Maria. Namula ang kanyang mukha sa galit habang hinahawakan ang mga hibla ng buhok kong parang ginayat ng kutsilyo. Ang hayop na babaeng yan! Sigaw niya. Kahit kailan, ingit na ingit si Lavinia sa nanay mo. At nayon, pati sa iyo na wala kalaban-laban, gagawin niya ito. Lumapit si Tita Maria sa kanyang cabinet at kumuha ng isang electric shaver at matalas na gunting. Makinig ka, Selena. Sa mundong ito, kapag pinakita mong talunan ka, lalo ka nilang tatapakan. Hindi ka magtatago sa ilalim ng bandana. Lalaban tayo gamit ang sining. Anong gagawin niyo po? Tanong ko ng may kaba. Gagawin nating sining ang ginawa nilang basura. Sagot niya ng may kumpiyansa. Sa loob ng isang oras, naramdaman ko ang malamig na talim ng shaver sa magkabilang gilid ng aking ulo. Maingat na hinubog ni Tita Maria ang natitira kong buhok. Hindi na ito ang mahabang buhok na pinagmamalaki ko noon, pero habang tumatagal, nakikita ko sa salamin ang isang bagong Selena. Isang pixie cut. Maikli, matapang, at napaka-sopistikado. Ang bawat anggulo ay tila nagpapakita ng talim ng aking panga at ang lalim ng aking mga mata. Tignan mo ang sarili mo, Selena, utos ni Tita Maria. Hindi ako makapaniwala. Hindi na ako mukhang biktima. Mukha na akong isang babaeng handa makipagdigma sa mundo ng fashion. Ngayon, buksan natin ang baul ng nanay mo, sabi ni Maria. Inilapag namin ang baul sa gitna ng silid. Nang buksan namin ito, bumulwak ang amoy ng luma at tuyong bulaklak ng sampagwita. Sa loob ay may mga tela, mga lumang sketch at isang pulang bestida na hindi pa natatapos tahiin. Hinaplos ni Tita Maria ang pulang tela. Ito ang huling proyekto namin ng nanay mo bago siya bumalik ng Cebu. Sabi niya, para daw ito sa ika-21 na kaarawan ng anak niya. Dahan-dahan niyang binuhat ang bestida at doon namin napansin ang isang bagay. May matigas na bahagi sa loob ng laylayan ng damit. Kumuha si Tita Maria ng maliit na panggupit ng sinulid at maingat na binuksan ang tahi. Isang maliit na susi na gawa sa tanso ang nalaglag mula sa loob ng tahi. Kasama nito ang isang maliit na papel na may nakasulat na numero at pangalan ng isang bangko sa Makati. Isang susi ng safety deposit box, bulong ni Tita Maria. Alam ni Beatrice na darating ang araw na tatangkain ni Lavinia na kunin ang lahat. Itinago niya ang susi sa lugar na tanging ikaw lang ang makakahanap. Napatigil ang tibok ng puso ko. Naalala ko ang huling sinabi ni Lavinia tungkol sa pag-aari ni nanay na magiging kanila na pagpatak ng 2:00 ng gabi sa Sabado. Tita Maria, bukas na ang Sabado, sabi ko habang nanginginig ang aking boses. Kung gayon, wala na tayong oras na dapat seryahin, tugon ni Maria habang itinataas ang pulang bestida. Gagamitin mo ang damit na ito bukas. Ipapakita natin sa kanila kung sino ang tunay na tagapagmana ni Beatrice de la Cruz. Ngunit habang tinitignan ko ang susi, isang takot ang bumalot sa akin. Kung nalaman ni nanay ang kasamaan ni Lavinia noon pa man, ibig bang sabihin ay hindi aksidente ang pagkamatay niya?
At kung makuha ko man ang laman ng deposit box, sapat na ba yon para iligtas si Papa mula sa dahan-dahang paglason sa kanya ni Lavinia? Isang katok ang muling narinig sa pinto ng shop ni Tita Maria. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito katok na isang kaibigan. Ito ay malakas, marahas at tila nagmamadali. Selina de la Cruz, alam naming nandyan ka, lumabas ka! Sigaw ng isang boses mula sa labas. Napaatras ako. Paano nila ako nahanap ng ganoon kabilis? Selina, sa likod! Dalian mo! Sigaw ni Tita Maria habang mabilis na itinutulak ako patungo sa isang maliit na bintana sa kusina na humahantong sa fire escape. Ang mga kalabog sa pinto ay lalong lumakas, kasunod ang tunog ng nababasag na salamin. Hindi sila pulis. Ang mga lalaking nasa labas ay nakauniporme ng isang private security agency. Ang agency na pag-aari ng pamilya ni Ate Rivera, ang kasabwat ni Lavinia. Ang baul, tita! Lumingon ako. Pilit na inaabot ang lumang kahon. Iwan mo na yan. Ang susi at ang damit ang mahalaga. Takbo! Utos ni Tita Maria habang hinaharangan ng kanyang mabigat na cabinet ang pinto ng shop. Bit-bit ang isang garment bag na naglalaman ng pulang bestida ni nanay, lumundag ako sa bakal na hagdanan. Rinig ko ang sigawan sa itaas, ang pagpasok ng mga lalaki sa shop at ang matapang na pakikipag-argumento ni Tita Maria upang bigyan ako ng oras. Takbo! Yun lang ang tanging alam ko. Sa gitna ng dilim ng mga eskinita ng Quiapo, nanalangin ako na sana ay hindi nila ako maabutan. Kinabukasan. Ang Grand Ballroom ng isang marangyang hotel sa Makati ay puno ng liwanag, halimuyak ng mga mamahaling pabango at bulong ng mga elite sa industriya ng fashion. Ito ang gabi ng Philippine Fashion Emergence. Ang gabing dapat ay magbabago sa buhay ko. Nasa backstage ako. Nanginginig ang mga kamay habang sinusuot ang pulang bestida. Ang tela ay tila may sariling buhay. Yumayakap ito sa aking katawan ng perpekto. Na tila ba bawat tahi ay ginawa ni nanay habang iniisip ang bawat kurba ko. At ang aking buhok, ang maikling piksikat na gawa ni Tita Maria, ay nagmukhang isang matapang na fashion statement sa ilalim ng maliwanag na backstage lights. Miss Selena de la Cruz, 5 minutes. Tawag ng isang coordinator. Huminga ako ng malalim. Kinakabahan ako, hindi dahil sa rampa, kundi dahil alam kong nasa labas sila. Alam kong nanonood si Lavinia at Sabrina. Naghihintay na makitang muli ang basahan na tinapakan nila sa Cebu. Nang tawagin ang pangalan ko bilang grand winner ng scholarship, huminto ang mundo ko. Naglakad ako palabas ng backstage. Ang spotlight ay tumama sa akin. Nakakasilaw. Ngunit nararamdaman ko ang bawat mata na nakatitig. May mga bulungan. Sino siya? Yan ba ang taga Cebu? Ang tapang ng hitsura niya. Ngunit sa gitna ng palakpakan nakita ko sila. Sa VIP table nakaupo si Lavinia na nakasuot ng mamahaling itim na terno. Katabi si Sabrina at Ate Rivera. Ang kanilang mga ngiti ay unti-unting nawala na makita nila ako. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit. Akala nila ay sira na ako. Akala nila ay hindi ako makakarating. Tumayo ako sa gitna ng entablado. Hawak ang aking trophy. Ang koleksyon na ito ay alay ko sa aking ina at sa lahat ng babaeng pinatumba ngunit piniling bumangon. Simula ko sa aking speech. Pero hindi pa ako natatapos nang biglang mamatay ang mga ilaw sa ballroom. Isang nakakabining katahimikan ang gumalot sa paligid bago muling bumukas ang dambuhalang LED screen sa likuran ko. Hindi ang aking mga sketch ang lumabas. Hindi ang video ng aking paggawa ng damit. Ang lumitaw ay ang malabong video mula sa isang cellphone. Ang video ng aking kaarawan sa Cebu. Nakita ng buong ballroom, ang mga sikat na designer, ang mga investor, ang mga kamera ng media, ang itsura ko habang nakaluhod sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa. Nakita nila ang kamay ni Lavinia na marahas na naggugupit sa aking buhok. Narinig ang boses ni Sabrina na tumatawa at tinatawag akong magnanakaw at basahan ng pamilya. Iyan ba ang winner nyo? Isang malakas na boses ang narinig mula sa speaker. Si Ate Rivera yon, na ngayon ay nakatayo na. Isang babaeng may malubhang mental instability? Isang magnanakaw na kinuha ang mga disenyo ng kanyang sariling kapatid? Ang video na yan ang katotohanan.
Si Selena de la Cruz ay hindi isang designer. Siya ay isang kriminal na tumakas mula sa kanyang pamilya matapos silang saktan. Ang palakpakan ay napalitan ng mga singhap ng gulat. Ang mga flash ng camera na kanina ay para sa aking tagumpay, na yon ay para na sa aking kahihiyan. Ang hiya ay parang dambuhalang alon na humampas sa akin. Mas matindi kaysa sa Cebu, dahil ngayon ay buong mundo ang nanonood. Naramdaman ko ang pang-inginig ng aking tuhod. Gusto kong tumakbo, gusto kong lamunin ako ng lupa. Tumingin ako kay Lavinia at doon, nakita ko ang kanyang mapanuyang ngiti. Itinaas niya ang kanyang wine glass, tila binabati ang sarili sa aking pagbagsak. Ngunit bago pa ako makahakbang palayo, naramdaman ko ang bigat ng susi ni nanay sa loob ng aking palad. Ang susing nakuha ko mula sa laylayan ng suot kong damit. Hindi ako pwedeng bumagsak na yon. Hindi ngayong gabi. Tumingin ako ng diretso sa kamera ng mga reporter na nasa unahan. Hindi ako umiyak. Sa halip, lumapit ako sa mikropono at muling nagsalita. Ang boses ko ay mas matatag kaysa kanina. Ang videong nakita niyo ay totoo, sabi ko, na ikinagulat ng lahat. Iyan ang gabi kung kailan sinubukan nilang patayin ang aking danggal. Pero tignan niyo ako ngayon. Ang buhok na ginupit nila, ginawa kong korona. Ang sakit na ibinigay nila, ginawa kong obra. Kung ang isang pamilya ay kayang gawin yan sa sarili nilang dugo, sino ang tunay na kriminal? Isang bulong-bulungan ang sumiklab. Pero bago pa makasagot ang sinuman, 2 security guard ng hotel ang umakyat sa entablado. Miss Dela Cruz, kailangan niyo pong sumama sa amin, sabi ng isa ng seryoso. May warrant kami para sa inyong pag-aresto sa kasong pagnanakaw ng ari-arian mula sa pamilya de la Cruz. Nanlamig ang buong katawan ko. Tumingin ako kay Ate Rivera na may hawak na mga dokumento. Alam kong gawa-gawa lang ang lahat, pero sa harap ng batas at ng media, sila ang may hawak ng alas. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki mula sa likuran ng ballroom ang tumayo. Isang matandang lalaki na naka-Amerikana, ang Chief Executive Officer ng foundation na nagbigay ng scholarship. Sandali! Sigaw niya. Bago niyo dalhin ang batang yan, may isang bagay na kailangang malaman ng lahat tungkol sa pondo ng scholarship na ito. Napalingon ang lahat, pati na si Lavinia na biglang namutla. Ang scholarship na ito ay hindi galing sa foundation. Dagdag ng matanda habang nakatingin kay Selena. Ito ay mula sa isang private trust fund na ipinangalan sa iyo ng iyong ina, Beatrice de la Cruz, 20 taon na ang nakakaraan. At ang trust fund na yan ay may kinalaman sa 50 milyong piso na hindi pwedeng galawin ng kahit sino maliban sa iyo. Katahimikan. Ang lahat ay tila hindi makahinga. At ayon sa huling habilin ni Beatrice, patuloy ng matanda, ang sinumang magtangkang humadlang sa pagtanggap ni Selena ng pondong ito, ay otomatikong mawawala ng karapatan sa lahat ng ari-arian ng pamilya de la Cruz. Tumingin ako kay Lavinia. Ang kanyang baso ng wine ay nalaglag sa sahig at nabasag. Ang gulat sa kanyang mukha ay napalitan ng wagas na takot. Ngunit bago pa ako makahinga ng maluwag, naramdaman ko ang isang mahigpit na pagkakahawak sa aking braso mula sa likod. Huli ka na, Selena. Bulong ng isang boses na pamilyar, si Ate Rivera. Hindi ka makakarating sa bangko bukas. Bitawan mo ako? Pabalasik kong wika, habang pilit na binabaklas ang mahigpit na pagkakahawak ni Ate Rivera sa aking braso. Nasa madilim kaming pasilyo sa likod ng entablado. Ang ingay ng ballroom ay unti-unti nang humihina, napapalitan ng tunog ng sarili kong kaba. Sa harap ng media, nagmukhang inaalalayan lang ako ng aming family lawyer. Pero ang totoo, ang kanyang mga daliri ay tila bakal na nagbabaon sa aking balat. Makinig ka sa akin, Selena. Bulong ni Ate Rivera. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng banta. Huwag kang gagawa ng eksena kung ayaw mo matuluyan ang ama mo sa Cebu. Alam mo kung gaano kahina ang puso ni Arturo? Isang maling balita lang tungkol sa pagkakakulong mo, baka hindi na siya umabot sa umaga. Nanigas ang buong katawan ko. Anong ibig mo sabihin? Anong gagawin niyo kay Papa? Hindi siya sumagot. Sa halip, itinulak niya ako sa loob ng isang maliit na storage room at mabilis na nilock ang pinto mula sa labas. Diyan ka muna. Magpapalamig lang ang sitwasyon sa labas. Huwag kang mag-alala. Bilang abogado ng pamilya, inaayos ko lang ang gusot na ginawa mo.
Mapanuya niyang dagdag bago ko narinig ang paglayo ng kanyang mga yapak. Naiwan ako mag-isa sa dilim, napapaligiran ng mga tumpok ng silya at mga lumang kortina. Ngunit hindi ako pwedeng manatili rito. Kung totoo ang sinabi ng CEO ng foundation, ang 2:00 ng gabi bukas ang huling pagkakataon ko para makuha ang trust fund ni nanay. At kung si Ate Rivera ay kasabot ni Lavinia, ibig sabihin ay hawak nila ang leeg ng batas. Lumapit ako sa pinto at sumilip sa maliit na siwang. Nakita ko si Ate Rivera na hindi kalayuan, may kausap sa kanyang cellphone. Dahil sa katahimikan ng pasilyo, rinig na rinig ko ang bawat salita niya. "Oh, Lavinia, naitabi ko na ang daga." Tumawa siya ng bahagya, isang tawang nagpataas ng balahibo ko. "Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din, pipirmahan niya ang waiver. Kung ayaw niya, alam mo naman ang plano natin kay Arturo. Isang overdose lang ng gamot niya, tapos na ang usapan. Magmumukhang atake sa puso." Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng puso ko. Gamot? Overdose? Siguraduhin mo lang, Rivera. Boses ni Lavinia ang narinig ko mula sa kabilang linya dahil naka-loudspeaker ang phone. Kailangan nating makuha ang biometric verification niya bago mag-midnight bukas. Kapag nakuha na natin ang access sa account ni Beatrice, pwede mo nang itapon ng batang yan kahit sa angkanghuhan. At si Arturo, huling gabi na niya bukas. Napasandal ako sa pader, nang hinginig ang buong katawan. Hindi lang pala pera ang gustong kunin ni Lavinia. Pinapatay niya si Papa. Ang dahan-dahang paghina ni Papa, ang malabo niyang paningin, ang pagkalito niya. Hindi yon dahil sa sakit. Nilalason siya ni Lavinia. At ang lalaking pinagkakatiwalaan ni Papa sa loob ng 10 taon, ang abogadong itinuring naming pamilya, ay siya palang katuwang ni Lavinia sa kama at sa krimen. Hayop kayo! Bulong ko sa gitna ng galit na nagniningas sa aking dibdib. Ang takot na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng isang mapanganib na tapang. Kailangan kong makalabas. Ngayon din. Tumingin ako sa paligid. Ang storage room ay walang bintana, pero may isang maliit na lagusan para sa air conditioning duct sa itaas. Ginamit ko ang aking trophy, ang mabigat na kristal na simbolo ng aking tagumpay, upang sirain ang harang ng duct. Bawat hampas ko ay puno ng put. Para kay nanay, para kay papa, para sa buhok kong kinuha niyo. Matapos ang ilang minuto, nagawa kong makapasok sa loob ng duct. Gumapang ako sa gitna ng alikabok at dilim hanggang sa marating ko ang kabilang dulo na lumalabas sa parking lot ng hotel. Pagbagsak ko sa semento, hindi ko inintindi ang sakit ng aking tuhod. Mabilis akong tumakbo patungo sa mga nakaparadang sasakyan, ngunit bago pa ako makalabas sa gate, narinig ko ang tili ng gulong ng isang itim na SUV. Si Ate Rivera. Nakita niya ako sa CCTV. "Selena! Huwag kang tumakbo!" Sigaw niya habang humaharurot ang sasakyan patungo sa akin. Nagtago ako sa pagitan ng mga dambuhalang post ng parking lot. Ang bawat hakbang ko ay sinasabayan ng malakas na kabog ng aking puso. Rinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto ng sasakyan. Rinig ko ang mga yapak ni Rivera na papalapit. "Alam mo, Selena, kamukhang kamukha mo ang nanay mo kapag natatakot." Boses ni Rivera, na ngayon ay naglalakad na sa dilim hinahanap ako. Masyado kasing matigas ang ulo ni Beatrice. Ayaw ning ibigay ang shares ng kumpanya noon, kaya kinailangan siyang alisin sa daan. Ayaw mo namang matulad sa kanya, di ba? Nanlaki ang mga mata ko. Pinatay nila si nanay. Ang aksidente sa Cebu, 7 taon na ang nakakaraan, hindi yun aksidente. Sila ang may gawa. Sa galit ko, hindi ko napansin na nasa giko ang isang fire extinguisher. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong parking lot. "Nandiyan ka lang pala," sabi ni Rivera. Ang kanyang anino ay unti-unting lumalaki sa pader sa tapat ko. Wala na akong matatakbuhan. Ngunit habang hawak ko ang garment bag na naglalaman ng pulang bestida ni nanay, may isang bagay ako naramdaman sa loob ng bulsa nito. Ang maliit na gunting na ginamit ni Tita Maria para ayusin ang laylayan ng damit kanina. Hindi ito baril. Hindi ito dambuhalang armas. Pero sa gabing ito ang magiging simbolo ng aking paglaban. Nang sumungaw ang mukha ni Rivera mula sa likod ng post, hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Sa halip,
Buong lakas kong isinaboy sa kanya mga mata ang pulbos mula sa fire extinguisher na binuksan ko. Ah! Ang mga mata ko! Hiyaw ni Rivera habang napapasandal sa pader. Hindi ko na hinintay na makabangon siya. Tumakbo ako palabas ng parking lot, diretso sa kalsada ng Makati kung saan maraming tao. Sumakay ako sa unang taxi na huminto sa harap ko. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Tumingin ako sa rearview mirror. Nakita ko ang SUV ni Rivera na lumalabas na rin ng hotel. Pilit akong hinahabol. Sa airport, sabi ko nang may di matitinag na boses, kailangan ko po makabalik ng Cebu. Na yun din. Pero ma'am, gabi na po, baka wala ng flights. Magbabayad ako ng triple. Pakiusap kuya, buhay ng tatay ko ang nakataya. Habang umaandar ang taxi, nanginginig kong kinuha ang cellphone ko. Tinawagan ko ang number ni Tita Maria. Tita, alam ko na ang totoo. Sabi ko habang tumutulo ang luha ko. Pinatay nila si nanay, at ngayon si Papa naman ang isusunod nila. Babalik ako ng Cebu. Kukunin ko ang ebidensya sa loob ng baul bago nila sunigin ang lahat. Mag-iingat ka, Selina. Sagot ni Tita Maria, ang boses ay puno ng kaba. Pero tandaan mo, Sabado na paglapag mo doon. Meron ka na lang 12 oras para iligtas ang papa mo at makuha ang hustisya. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay naglalabo-labo dahil sa aking luha. Sa loob ng garment bag, ang pulang bestida ni nanay ay tila nagbibigay sa akin ng init. Humanda ka, Lavinia. Humanda ka, Rivera. Ang basahan na tinapakan nyo, ngayon ay magiging apoy na susunog sa inyong mga kasinungalingan. Sabado na madaling araw. Habang ang buong Cebu ay natutulog pa sa ilalim ng malamig na simoy ng dagat, ang mansyon ng mga De La Cruz ay parang isang pugad ng mga alakdan. Sa loob ng kwarto ni Sabrina, hindi maririnig ang katahimikan. Ayusin mo ang upo mo, Sabrina. Huwag kang malikot. Asik ni Lavinia habang marahas na isinusuot ang isang mahabang itim na wig sa kanyang anak. Nanginginig ang mga kamay ni Sabrina habang nakatingin sa salamin. Ang kanyang mukha ay makapal ang makeup. Mabusising ginaya ang paraan ng pag-aayos ni Selena noon. Dahil magkahawig silang dalawa, sa ilalim ng tamang liwanag at sa tulong ng peking buhok, halos hindi mo na sila mapag-iba. Mami, natatakot ako, pabulong na sabi ni Sabrina. Paano kung mahalata ng bank manager? Paano kung hanapan ako ng ibang ID? Huwag kang tanga! Tinaasan siya ng boses ni Lavinia. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa puyat at kasakiman. Hawak ni Rivera ang branch manager ng bangko rito sa Cebu. Ang kailangan mo lang gawin ay pumasok doon, isuot ang malalaking shades na ito, at pirmahan ang mga dokumento gamit ang pirma ni Selena na ilang buwan nating pinraktis. Pagkatapos nito, hinding-hindi na natin kailangan pang tumingin sa basurang bahay na ito. Pero si Papa! Sulyap ni Sabrina sa pintuan. Kanina pa siya hindi humihinga ng maayos. Baka kailangan na nating tumawag ng ambulansya? Isang malakas na sampal ang nagpatahimik kay Sabrina. Wala kang pakialam sa tatay mo. Isang beses lang nating magagawa ito. Kapag nakuha na natin ang 50 milyon mula sa trust fund ni Beatrice, lilipad na tayo papuntang Singapore. Hahayaan nating mabulok ang Selena na yan at ang tatay mo inutil dito sa Cebu. Napahawak si Sabrina sa kanyang namumulang pisingi. Ngayon lang niya nakitang ganito kadesperadang kanyang ina. Hindi na itong mommy na nag-aayos sa kanya para sa mga beauty pageant. Ito ay isang halimaw na handang pumatay para sa pera. Samantala, sa labas ng airport ng Cebu, kakababa lang ni Selena mula sa isang madaliang flight. Hindi siya dumaan sa main gate. Alam niyang siguradong may mga tauhan si Rivera na naghihintay sa kanya roon. Gamit ang isang hoodie at ang kanyang bagong gupit na buhok, nagmukha siyang isang ordinaryong estudyante. Sumakay siya ng taxi patungo sa kanilang lumang bahay. Hindi sa mansyon, kundi sa lumang storage house ng kumpanya ng kanyang ina, kung saan nalaman niyang doon dinala ni Lavinia ang lahat ng gamit ni Nanay Beatrice. Kailangan ko ang orihinal na titulo at ang huling testamento, sa ulo ni Selena habang nakatingin sa kanyang relo. 7:00 ng umaga. 5 pang oras bago magbukas ang bangko para sa special appointment na narinig niyang pinaplano ni Rivera. Pagdating niya sa storage house, maingat siyang gumapang sa madilim na sulok. Ngunit bago pa siya makapasok,
Nakita niya ang isang familiar na sasakyan na nakaparada sa tapat. Ang sasakyan ni Ate Rivera. Nagtago si Selena sa likod ng dambuhalang mga tangke ng tubig. Nakita niyang bumaba si Rivera, may bendang isang mata dahil sa nangyari sa Manila, at may hawak na isang galon ng gasolina. Siguraduhin mong walang matitirang papel dito, utos ni Rivera sa kanyang tauhan. Kapag nakuha na ni Sabrina ang pera gamit ang pangalan ni Selena, susunigin natin ang storage na ito. Lahat ng ebidensya ng pag-aali ni Beatrice dapat maging abo. Nanlamig ang dugo ni Selena. Hindi lang pala ang pera ang nananakaw sa kanya, pati ang kanyang buong pagkatao. Sa oras na pirmahan ni Sabrina ang mga papel bilang Selena de la Cruz, ang totoong Selena ay magiging isang multo na lamang sa mata ng batas. Magmumukha siyang isang impostor na nanggugulo sa sarili niyang pamilya. Kailangan niyang kumilos. Na yun din. Kinuha ni Selena ang kanyang cellphone at nanginginig na ni-record ang usapan ni na Rivera. Ngunit sa kasama ang palad, tumama ang kanyang siko sa isang bakal na tubo. Clang! Sino yan? Sigaw ni Rivera, mabilis na bumunot ng baril at itinutok sa direksyon ni Selena. Napapikit si Selena. Hawak niya sa loob ng kanyang jacket ang susi ng safety deposit box at ang huling pag-asa ng kanyang ama. Kung mahuhuli siya rito, hindi lang siya ang mawawala. Mawawalan din ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang ina at ang buhay ng kanyang ama. Isang malakas na busina ng truck mula sa kalsada ang pansamantalang nanggulo sa atensyon ni Rivera. Sa pagkakataong iyon, mabilis na tumakbo si Selena patungo sa kabilang bahagi ng storage house, pumasok sa isang maliit na lagusan na siya lang ang nakakaalam mula nung bata pa siya. Nasa loob na siya. Madilim, maalikabok at puno ng mga anino. Pero sa dulo ng silid, nakita niya ang dambuhalang baul ni nanay na hindi pa nila nagagawang buksan dahil sa espesyal na lock nito. Nanay, tulungan mo ako. Pagmamakaawa niya habang isinusoksok ang susi. Ninit habang umiikot ang susi, narinig niya ang pagbuhos ng likido sa labas ng pinto. Ang amoy ng gasolina ay nagsimulang pumasok sa loob ng silid. Sige, sunigin na yan, utos ni Rivera. Kasabay ng pag-click ng lock ng baul ay ang pag-aapoy ng paligid. Umuusok na ang paligid. Ang init ay tila humahagupit sa aking balat habang ang apoy ay mabilis na gumagapang sa mga tuyong kahoy ng storage house. Ngunit sa gitna ng panganib, hindi ko binitawan ang baul. Sa loob nito natagpuan ko ang isang makapal na envelope na nakabalot sa plastic, ang orihinal na testamento ni Nanay Beatrice, at isang maliit na notebook na kulay asul. Kailangan ko makalabas! Ubo ko habang tinatakpan ng aking ilong gamit ang laylayan ng aking hoodie. Sa kabutihang palad, ang maliit na lagusan sa likod ng mga lumang cabinet ay hindi pa naabot ng apoy. Buong lakas kong itinulak ang baul palabas bago ako sumunod na gumapang. Pagkalabas ko, isang malakas na pagsabog ang narinig ko sa loob. Ang storage house ay tuluyan ng nilamon ng apoy. Hindi ako tumigil. Kahit sugatan ng aking mga siko at puno ng uling ang aking mukha, tumakbo ako patungo sa mansyon. Agbahay kung saan naroon si Papa. Gamit ang susi sa likod ng gate na matagal nang hindi pinapalitan, palihim akong nakapasok sa loob ng mansyon. Tahimik ang buong bahay. 8:00 na ng umaga. Alam kong abala si Lavinia sa pag-aayos kay Sabrina para sa kanilang operasyon sa bangko. Gumapang ako patungo sa silid ni Papa Arturo, bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip ako sa siwang at dun ay tumigil ang tibok ng puso ko. Nakaupo si Papa sa kanyang wheelchair, nakaharap sa bintana. Ang kanyang mga mata ay dilat, ngunit walang buhay tila nakatitig sa kawalan. Pumasok si Lavinia sa silid, may hawak na isang tasa ng kape na umuusok pa. Inumin mo na ito, Arturo, malamig na utos ni Lavinia. Kailangan mo maging kalmado habang kinukuha namin ang pera ng mahal mong asawa. Beatrice, nauutal at mahinang sambit ni Papa. Nasaan si Selena? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lavinia. Ang anak mo? Ayun, malamang ay abunga sa storage house o baka naman nagtatago na parang daga sa Maynila. Huwag mo na siyang isipin. Inumin mo na ito. Nakita ko kung paano pilit na ipinainom ni Lavinia ang kape kay Papa. Bahagyang nabulunan si Papa
at ang ilang patak ng itim na likido ay umagos sa kanyang baba. Pagkaalis ni Lavinia, mabilis akong pumasok sa silid. "Papa!" Bulong ko habang lumalapit sa kanya. Hindi siya lumingon agad. Nang dahan-dahan niyang itingin ang kanyang mga mata sa akin, wala akong nakitang pagkilala. Ang kanyang mga balintataw ay masyadong malaki, isag malinaw na senyales ng matinding sedasyon. "Papa, ako ito, si Selena," naiiyak kong sabi habang hinahawakan ang kanyang nanginginig na mga kamay. "Selena?" Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. "Tumakas ka. Ang kape. May lason." Doon ko napansin ang isang maliit na bote ng gamot sa ibabaw ng side table. Isang matinding uri ng antipsychotic at sedative na hindi naman kailangan ni Papa. Binabaliw nila si Papa para makuha ang kanyang pirma at kontrolin ang kanyang buhay. Niyakap ko ng mahigpit si Papa. "Patawarin mo ako, Papa. Akala ko ay pinabayaan mo ako. Akala ko ay kinalimutan mo na ako." Ngunit ang emosyonal na sandaling iyon ay naputol nang biglang manginig ang buong katawan ni Papa. Nagsimulang lumabas ang bula sa kanyang bibig at ang kanyang mga mata ay tumirik sa itaas. "Papa? Papa, anong nangyayari?" Hiyaw ko sa takot. Na-overdose siya? Ang huling tasang ipinainom ni Lavinia ay ang huling dagok para sa nanghihinang puso ni Papa. Sa labas ng silid, narinig ko ang mabilis na yapak ni Lavinia at ang boses ni Ate Rivera. "Narinig mo ba yun? May tao sa kwarto ni Arturo!" Sigaw ni Rivera. Wala akong mapagtataguan. Ang tanging paraan lang ay ang ilalim ng kama ni Papa. Mabilis akong gumapang doon, bitbit ang envelope ng ebidensya habang ang aking puso ay tila sasabog sa kaba. Bumukas ang pinto. Nakita ko ang mga mamahaling sapatos ni Lavinia at ang sapatos ni Rivera na pumasok sa silid. "Ano ba yan, Arturo? Napakaingay mo!" Ines na sabi ni Lavinia. Ngunit nang makita niya ang kalagayan ni Papa, napatigil siya. "Rivera, mukhang hindi na siya aabot sa tanghali. Nang-ingisay na siya." "Hayaan mo siya," sagot ni Rivera nang walang pakialam. "Ang mahalaga, nakuha na natin ang thumb mark niya sa waiver kaninang madaling araw habang tulog siya. Patay o buhay, hindi na natin siya kailangan. Halika na, naghihintay na si Sabrina sa kotse. Kailangan nating mauna sa bangko bago mag-alas 10. "Paano kung mamatay siya habang wala tayo?" tanong ni Lavinia. "Mas mabuti, sasabihin nating namatay siya sa sobrang lungkot dahil sa pagtakas ni Selena. Wala na magtatanong." Narinig ko ang pag-lock nila sa pinto mula sa labas. Ikinulong nila kami ni Papa sa loob upang mamatay sa gitna ng kanyang seizure. Lumabas ako mula sa ilalim ng kama, nanginginig ang buong katawan sa galit. Tiningnan ko si Papa na ngayon ay tila nawala na ng malay. Ang kanyang paghinga ay mababaw na lamang. "Hindi kita papabayaan, Papa," sabi ko habang pilit na binubuksan ang bintana ng silid. "Hustisya ang kukunin ko ngayon, hindi lang pera." Kinuha ko ang notebook na asul mula sa baul ni Nanay. Binuksan ko ito at doon ko nabasa ang unang pahina. "Para sa aking anak Selena. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang magtitiwala kay Lavinia. Hawak niya ang lihim ng aking pagkakasakit." Ngunit bago ko pa mabasa ang susunod na pahina, isang dambuhalang katahimikan ang namayani sa silid. Tumigil na ang pangingisay ni Papa. Tumingin ako sa kanyang dibdib. Hindi na ito gumagalaw. "Papa, wag! Wag kang susuko!" Hiyaw ko habang pilit na dinidiinan ang dibdib ni Papa. 1, 2, 3, CPR. Hindi ko pwedeng hayaang mamatay siya ng ganito. Hindi sa kamay ng babaeng yon. Sa gitna ng aking desperasyon, naramdaman ko ang isang mahinang pag-ubo. Bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Papa at muling huminga ng mababaw. Buhay siya. Hirap, pero buhay. Mabilis kong binuksan ang asul na notebook ni Nanay habang binabantayan ang pinto. Doon, sa mga pahinang puno ng luha, nabasa ko ang katotohanang matagal nang itinago. Hindi sakit ang nagpapahina sa akin, Arturo. Napag-alaman ko mula sa aking doktor na unti-unti ako nilalason ng aking nurse, si Lavinia. Ngunit bago pa ako makagawa ng hakbang, nalaman ko ang mas masakit na katotohanan,
ikaw ay nasa ilalim na rin ng kanyang kontrol. Nanlamig ang aking buuang pagkatao. Hindi lang si Papa ang biktima. Maging ang pagkamatay ni Nanay 7 taon na ang nakakaraan ay dahan-dahang pinlano ni Lavinia. Biglang bumukas ang pinto. Hindi sina Rivera, kundi si Lavinia mismo ang pumasok, may hawak na lighter at isang bote ng alak. Gulat siyang napatingin sa akin, pagkatapos ay sa asul na notebook na hawak ko. Buhay ka pa palang daga ka. Bungad niya. Ang kanyang boses ay tila galing sa impyerno. At nahanap mo pa ang diary ng nanay mong pakayalamera. Pinatay mo si nanay! Sigaw ko habang pilit na itinatayo ang aking sarili sa harap ni Papa. At ngayon, si Papa naman ang isusunod mo? Bakit, Lavinia? Ano bang kasalanan namin sa'yo? Tumawa si Lavinia, isang tawang puno ng pait. Kasalanan? Ang tanging kasalanan niyo ay ang pagkakaroon ng lahat ng bagay na wala ako. Si Beatrice, ang ganda niya, ang talino niya, ang kumpanyang binuo niya, lahat ng yon ay dapat sa akin. Ako ang nag-alaga sa kanya, pero ano ang nakuha ko? Isang maliit na sweldo, hindi, Selena. Kukunin ko ang lahat, pati ang huling hininga ng tatay mo. Itinapo ni Lavinia ang bote ng alak sa kortina ng silid at sinindihan ng lighter. Sa isang saglit, ang apoy ay mabilis na gumapang. Alam mo, Selena, kamukhang-kamukha mo siya kapag natatakot. Dagdag ni Lavinia habang paatras na lumalabas ng pinto. Diyan na kayo ng tatay mo. Magkasama kayong maging abo habang ako ay nagpapakasasa sa 50 milyong piso nyo. Isang oras na lang, magbubukas ng bangko. At si Sabrina, siya na ang bagong Selena de la Cruz. Lavinia, hiwag! Sigaw ko. Pero huli na. Maingat niyang nilak ang pinto mula sa labas at narinig ko ang pagharang ng isang mabigat na bagay sa kabila. Nagsimulang mapuno ng makapal na usok ang silid. Ang apoy ay nasa pintuan na at wala akong paraan para buksan ito. Tumingin ako kay Papa na ngayon ay dahan-dahan ng nagkakamalay, ngunit masyadong mahina para makalakad. Selena, anak, ubo ni Papa. Iwan mo na ako. Tumakas ka na. Hindi, Papa. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Hindi kita iiwan dito. Tumingin ako sa paligid. Ang tanging labasan ay ang bintana, pero nasa ikalawang palapag kami. Masyadong mataas para tumalon, lalo na para kay Papa. Naalala ko ang itinuro ni Nanay sa akin noon tungkol sa paggawa ng matitibay na tahi. Kinuha ko ang mga kortina at ang mga kumot sa kama. Gamit ang gunting na palagi kong dala mula sa baul, mabilis ko itong ginupit at itinali. Isag pansamantalang lubid na gawa sa tela. Kailangan nating bumaba, Papa. Magtiwala kayo sa akin. Sabi ko habang itinatali ang dulo ng tela sa paa ng mabigat na kama. Habang naghahanda ako, narinig ko ang isang malakas na kalabog mula sa labas ng pinto. Akala ko ay babalik si Lavinia para tapusin kami, pero narinig ko ang boses ni Sabrina. Mami, anong ginagawa mo? Nandyan si Papa sa loob! Hiyal ni Sabrina. Tumigil ka, Sabrina! Halika na! Para sa atin din ang ginagawa ko! Sigaw ni Lavinia mula sa malayo. Hindi! Hindi ganito ang usapan natin. Pera lang ang kailangan natin, hindi pumatay. Narinig ko ang tunog ng isang malakas na sampal. Kasunod ang pag-andar ng sasakyan. Iniwan ni Lavinia ang sarili niyang anak sa gitna ng nasusunog na bahay. Sabrina! Sabrina, tulungan mo kami! Sigaw ko habang hinihila ang nanghihinang katawan ni Papa patungo sa bintana. Sa gitna ng usok, nakita ko si Sabrina sa labas ng pinto. Pilit na itinatulak ang dambuhalang aparador na nakaharang. Umiiyak siya. Ang kanyang peking buhok ay bahagyang nasulog na rin. Ate Selena, hindi ko mabuksan! Tili ni Sabrina. Masyadong mabigat. Sa bintana, Sabrina. Pumunta ka sa baba. Saluhin mo si Papa. Ibinaba ko si Papa gamit ang lubid na kumot. Ang init ay tila sinusunog na ang aking likod. Nang marating ni Papa ang lupa sa tulong ni Sabrina, mabilis na rin akong bumaba. Pagbagsak ko sa damuhan, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa mansyon. Ang silid ni Papa ay tuluyan ng nilamon ng apoy. Hinga na hinga kaming tatlo sa damuhan. Tiningnan ko si Sabrina na ngayon ay wala ng disguise.
Ang kanyang mukha ay puno ng uling at pagsisisi. Patawad, ate. Patawad. Hikbi ni Sabrina habang nakaluhod. Hindi ko alam na kayang gawin ni Mommy yon. Akala ko ay gusto lang niya tayong yumaman. Tumingin ako sa aking relo. 9:30. Sabrina, kung gusto mo talagang humingi ng tawad, kailangan natin pigilan si Lavinia. Sabi ko habang itinatayo si Papa. Nasa kanya ang lahat ng pirma at ang trust fund. 1 oras na lang bago mag-midnight sa record ng bangko para sa special clearance. Kinuha ni Sabrina ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Meron akong record, ate. Nung isang gabi, nirecord ko ang usapan nila ni Rivera tungkol sa paglason kay Papa. Akala ko ay magagamit ko lang itong panakot kay Mommy, pero ngayon, kailangan itong makita ng pulis. Nagkatinginan kaming dalawa. Sa unang pagkakataon, hindi magkalaban kundi magkapatid ang turingan namin. Tara na, sabi ko ng may di matitinag na determinasyon. Tapusin na natin ang kasamaan ni Lavinia. Ngunit sa sandaling yon, isang itim na SUV ang huminto sa tapat namin. Hindi ito pulis. Ito ay si Ate Rivera na bumalik para siguraduhing wala kaming naiwang buhay. Ang tili ng gulong ng itim na SUV ay parang kislap ng kidlat sa gitna ng nagangalit na apoy ng mansyon. Huminto ito ilang metro lang mula sa amin. Bumukas ang pinto at lumabas si Ate Rivera. Hapo, gusot ang suot na Amerikana at ang kanyang nag-iisang matang walang benda ay nanlilisik sa galit. Hawak niya ang isang baril at ang dulo nito ay direktang nakatutok sa dibdib ni Papa na kasalukuyang nakasandal sa akin. Akala niyo ba ay ganun lang kadali ang lahat? Hingala sabi ni Rivera. Ang boses niya ay basag, puno ng desperasyon ng isang taong alam na wala na siyang matatakbuhan. Ibigay mo sa akin ang envelope na yan, Selena. Ibigay mo ang notebook. O sisiguraduhin ko sa sementeryo ang tuloy ng matandang yan bago pa dumating ang mga bumbero. Rivera! Itigil mo na ito! Sigaw ko, habang pilit kong itinatago si Papa sa likuran ko. Ang init mula sa nasusunog na mansyon ay humahagupit sa aming likuran, pero ang lamig ng baril na nasa harap namin ang mas nakakamatay. Hawak na ng pulis ang record, wala ka ng kawala. Wala akong pakialam, hiyaw ni Rivera. Kapag nakuha ko ang trust fund, malayo na ako bago niyo pa malaman kung saang bansa ako nagtago. Ibigay mo sa akin. Dahan-dahang lumapit si Rivera. Ramdam ko ang pang-inginig ng mga kamay ni Papa sa aking balikat. Tumingin ako kay Sabrina na nasa tabi ko. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Pero nakita ko rin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang matinding poot na nakatuon kay Rivera. Ate Rivera, akala ko ba ay mahal mo si Mommy? Biglang tanong ni Sabrina. Ang kanyang boses ay nanginginig pero malenaw. Bakit mo kami iniwan sa loob? Bakit hinayaan mo mamatay kami sa apoy? Tumabi ka, Sabrina. Bata ka lang, wala kang alam sa negosyo. Bulyaw ni Rivera nang hindi inaalis ang tingin sa akin. Ang mami mo ang nagdesisyon yan. Mas mahalaga sa kanya ang pera kaysa sa inyong lahat. Ngayon, Selena, bilang 3. 1, 2. Ngunit bago pa makarating sa 3, si Rivera, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Si Sabrina, ang kapatid kong dati ay tanging pagpapaganda at sarili lang ang iniisip, ay biglang kumilos. Dinampot niya ang isang mabigat na piraso ng kahoy na may apoy pa mula sa guho ng mansyon, at buong lakas na inihagis ito sa direksyon ni Rivera. Hayop ka! Tili ni Sabrina. Sa gulat ni Rivera, bahagyang lihis ang kanyang putok. Bang! Ang bala ay tumama sa lupa malapit sa aking paa. Hindi siya nakabawi agad dahil mabilis na sumugod si Sabrina at hinaltak ang braso niyang may hawak ng baril. Takbo, ate! Isakay mo si Papa sa SUV! Takbo! Sigaw ni Sabrina habang nakikipagbuno sa mas malaking lalaki. Sabrina, wag! Hiyaw ko. Nakita ko kung paano marahas na siniko ni Rivera si Sabrina sa muka, dahilan upang mapaupo ang aking kapatid sa damuhan. Ngunit hindi sumuko si Sabrina. Habang pilit na tumatayo si Rivera para itutok muli ang baril sa akin, hinawakan ni Sabrina ang binti nito at kinagat ng buong lakas. Ah! Put! Napasigaw sa sakit si Rivera. Iyan na ang pagkakataon ko. Hindi ko na inisip ang takot.
Ipinasa ko si Papa sa likod ng SUV at mabilis na kinuha ang mabigat na fire extinguisher na nakakabit sa labas ng sasakyan ni Rivera. Buong lakas kong inihampas ang tangke sa ulo ni Rivera. Isang malakas na tunog ng bakal sa bungo. Bumagsak si Rivera, walang malay, at nabitawan ang kanyang baril. Hingal na hingal ako, ang aking mga kamay ay nanginginig habang nakatitig sa lalaking muntik ng kumatay sa aming lahat. Mabilis akong lumapit kay Sabrina at tinulungan siyang tumayo. Puno ng galos ang kanyang muka at dumudugo ang kanyang labi. Pero sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ate! Nakuha ko! Bulong ni Sabrina. Ipinakita niya sa akin ang cellphone ni Rivera na nakuha niya mula sa bulsa nito habang nakikipagbuno siya. Nandito ang lahat ng text nila ni Mommy. Nandito ang location kung saang branch sila pupunta ngayon. Salamat, Sabrina. Salamat, sabi ko habang niyayakap siya na mabilis. Kailangan na nating umalis. 10:00 na ng umaga. Meron na lang tayong 2 oras. Isinakay namin si Papa sa likod ng SUV. Si Sabrina ang naupo sa tabi ni Papa para alagaan ito, habang ako ang pumwesto sa manibela. Kahit kailan ay hindi ako nagmaneho ng ganito kabilis. Ang kalsada ng Cebu ay tila naging isang blur habang hinaharurot ko ang sasakyan patungo sa syudad. Ate, paano kung nandun na si Mommy? Tanong ni Sabrina mula sa likuran. Paano kung nakuha na niya ang pera? Hindi niya makukuha yon ng walang biometric verification ko, sagot ko habang nakatitig sa daan. Pero ang kailangan nating pigilan ay ang pagpirma niya gamit ang pekeng dokumento. Kapag nagawa na yon, magiging legal na ang pagnanakaw niya sa pangalan ko. Habang nagmamaneho, tinitignan ko si Papa sa rearview mirror. Nakasandal siya kay Sabrina. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas na. Ramdam ko ang bigat ng obligasyon sa aking balikat. Hindi lang ito tungkol sa 50 milyong piso. Ito ay tungkol sa huling habilin ni Nanay Beatrice. Ito ay tungkol sa buhay ni Papa na muntik nang mawala. Papa, konting tiis na lang, bulong ko. Malapit na tayong matapos. Narating namin ang gitna ng syudad. Sa malayo, nakita ko ang dambuhalang gusalinang bangko kung saan nakadeposito ang trust fund. At doon, nakaparada sa tapat ang sasakyan ni Lavinia. Nandyan siya, sabi ni Sabrina. Ang boses niya ay puno ng kaba. Huminto ako sa tapat ng bangko. Binuhat namin ni Sabrina si Papa sa isang wheelchair na nakuha namin sa likod ng SUV. Hawak ko ang envelope, ang asul na notebook, at ang lahat ng katotohanang kailangan ng mundo. Pumasok kami sa loob ng bangko. Ang lamig ng aircon ay hindi sapat para palamigin ang galit na nanunuot sa aking mga ugat. Nakita ko si Lavinia sa dulong counter. May kausap na isang manager. Nakasuot siya ng itim na belo, nagpapanggap na nagdadalamhati habang hawak ang mga pekeng papel. Madam, kailangan lang po namin ng huling pirma niyo bilang si Selena de la Cruz. Narinig kong sabi ng manager. Ako na ang pipirma niyan, sabi ko nang malakas. Sapat para lumingon ang lahat ng tao sa loob ng bangko. Napatigil ang kamay ni Lavinia na may hawak na ballpen. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng pekeng lungkot, ay biglang naging puting-puti na parang papel. Ang gulat at takot sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila nang makita niya ako. At nang makita niya ang anak niyang si Sabrina na siyang nagtutulak sa wheelchair ni Papa Arturo. Ikaw? Bulong ni Lavinia. Paanong? Hindi mo kami kayang sunigin, Lavinia. Sabi ko, habang naglalakad palapit sa kanya. Bawat hakbang ko ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. Dahil ang katotohanan ay hindi natutupok ng apoy. Tumingin ako sa bank manager at inilapag ang orihinal na testamento sa ibabaw ng mesa. Ako si Selena de la Cruz at ang babaeng yan ay isang mamamatay tao. Ang loob ng bangko ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata, mula sa mga teller, sa mga gwardiya, hanggang sa bank manager na si Mr. Torres ay nakatuon sa amin. Sa isang tabi ay si Lavinia na suot ang kanyang disguise at hawak ang mga peking dokumento. Sa kabilang tabi naman ay ako, kasama ang nanghihinang si Papa sa wheelchair at ang duguan ngunit matapang na si Sabrina. Mr. Torres, huwag kayong makinig sa kanya. Sigaw ni Lavinia, ang boses niya ay gumaralgal sa takot.
Itinuro niya ako gamit ang nanginginig na daliri. Ang babaeng yan ay isang impostor, isang baliw na tumakas mula sa rehab. Guards, ilabas niyo ang mga taong ito. Ngunit hindi kumilos ang mga gwardiya. Tumingin si Mr. Torres sa akin pagkatapos ay sa orihinal na testamento na inilapag ko sa mesa. Ako ang totoong Selena de la Cruz, matatag kong sabi. Ang babaeng yan ay si Lavinia de la Cruz, ang aking stepmother. Ginagamit niya ang pangalan ko para nakawin ang trust fund na iniwan ng aking ina, si Beatrice de la Cruz. At kung kailangan niyo ng patunay, itinaas ko ang aking kanang kamay. Ang trust fund na ito ay may biometric lock na tanging ang fingerprint ko lamang ang makakapag-unlock. Subukan nating ipatong ang daliri ng babaeng yan sa scanner nyo at tignan natin kung magtutugma. Namutla lalo si Lavinia. Napahawak siya sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Sa puntong ito, alam niyang huling barahan na niya ang kanyang ginagamit. Hindi na kailangan ng fingerprint, Mr. Torres. Biglang pagsingit ni Sabrina. Inilabas niya ang cellphone ni Ate Rivera. Nandito ang lahat. Ang mga text message, ang mga voice record ng pagpaplano nilang patayin si Papa, at ang ebidensya na nilaso nila si Nanay Beatrice 7 taon na ang nakakaraan. Sabrina, tumahimik ka! Hiyaw ni Lavinia. Pilit na inaabot ang cellphone ng kanyang anak. Anak kita, bakit mo ito ginagawa sa akin? Dahil hinayaan mo kaming mamatay sa apoy, Mommy. Sigaw ni Sabrina habang tumutulo ang kanyang mga luha. Mas mahal mo ang 50 milyon kesa sa akin. Hindi na ako ang manika mo na pwedeng diktahan. Nayon, tatayo ako para sa kung ano ang tama. Sa sandaling yon, dahan-dahang itinaas ni Papa Arturo ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata, na kanina ay tila walang buhay, ay ngayon ay puno ng linaw at determinasyon. Tumingin siya ng diretso kay Lavinia. Lavinia? Mahinang simula ni Papa, pero sapat na para marinig ng lahat. Nakita ko sa kamera nung gabing mamatay si Beatrice. Ikaw ang nagpalit ng gamot niya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga tao sa loob ng bangko. Ito ang huling selyo. Ang testimonya ng mismong asawa na binalak niyang patayin. Bumukas ang malaking pinto ng bangko. Hindi lang mga pulis ang pumasok, kundi pati na rin ang mga reporter mula sa iba't ibang network na tinawagan ko habang nasa biyahe kami. Ang mga flash ng camera ay nagsimulang sumabog, parang nung gabing iyain ako ni Lavinia sa Manila. Pero sa pagkakataong ito, ang spotlight ay hindi para sa aking kahihiyan. Lavinia de la Cruz, you are under arrest for frustrated murder, arson, and multiple counts of fraud. Sabi ng hepe ng pulisya habang pinalalibutan nila ang aking stepmother. Hindi! Bitawan niyo ako! Akin ang perang yan! Akin ang lahat! Nagwawala si Lavinia. Ang kanyang belo ay nalaglag, ang kanyang ayos ay nasira, at ang kanyang mukha ay naging larawan ng isang desperadong kriminal. Nang ilabas siya ng bangko na may suot na posas, ang lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya. Ang buong bansa ay makikita na ngayon ang totoong itsura ng babaeng nagpanggap na biktima. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat na makita niya si Ate Rivera na nasa labas na rin. Nakaposas at duguan sa loob ng police car. Tumingin ako kay Papa. Mumiti siya sa akin. Isang tunay na ngiti ng pagkilala at pagmamalaki. Pagkatapos ay tumingin ako kay Sabrina. Niyakap ko siya ng mahigpit. Kahit marami siyang nagawang mali noon, siya ang naging susi para sa aming kaligtasan. Tapos na ate, bulong ni Sabrina habang umiiyak sa balikat ko. Oo, Sabrina. Tapos na ang bangungot, sagot ko. Tumingin ako kay Mr. Torres. Mr. Torres, ayoko muna sa pera. Ang kailangan ko ngayon ay dalhin ang tatay ko sa pinakamagaling na ospital. Ang hustisya ay nakuha na namin. Ang kalusugan naman ni Papang susunod kong ipaglalaban. Habang pinapanood ko ang police car na lumalayo, naramdaman ko ang paglipas ng isang dambuhalang bigat sa aking dibdib. Ang hiya na ipinatikim nila sa akin ay bumalik sa kanila ng 10 beses. Ang utang na loob na palagi nilang isinusumbat ay nabura na ng katotohanan. Mulay kong hinawakan ng aking maikling buhok. Hindi na ito simbolo ng aking pagkatalo. Ito na ang simbolo ng aking muling pagbangon. Ngunit habang papunta kami sa ospital,
Isang bagay ang napansin ni Sabrina sa loob ng asul na notebook ni nanay. Isang pahinang hindi ko pa nababasa. Ate, tignan mo ito, sabi ni Sabrina. Itinuturo ang huling pahina. May nakasulat na isang pangalan at isang address sa ibang bansa. Sa aking kapatid na hindi ko na nakausap, narito ang kalahati ng sikreto ng ating pamilya. Nanlaki ang mga mata ko. May kapatid si nanay? At anong sikreto ang tinutukoy niya na tila mas malaki pa kaysa sa 50 milyong piso? Isang buwan ang lumipas. Ang amoy ng antiseptic sa ospital ay napalitan na ng bango ng mga sariwang bulaklak sa aming bagong tahanan. Hindi na kami bumalik sa mansyon na puno ng mapapait na alaala. Sa tulong ng trust fund ni nanay, binili ko ang isang tahimik na bahay na malapit sa dagat, kung saan ang bawat pag-alon ay tila nagdadala ng kapayapaan sa aming puso. Nakaupo si Papa Arturo sa beranda. Masigla na ang kanyang mga mata at wala na ang pangiinig ng kanyang mga kamay. Bagaman may mga sandaling nakakalimot pa rin siya, alam ko na sa tuwing tinitignan niya ako, nakikita niya ang anak na kanyang pinagmalaki. Selina, ang ganda ng mga disenyo mo! Puri ni Papa habang tinitignan ang aking mga bagong sketch. Siguradong matutuwa ang nanay mo. Salamat, Papa. Para sa inyo ang lahat ng ito. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang balikat. Pumasok si Sabrina na may dalang merienda. Wala na ang kanyang peking buhok at makapal na makeup. Simple na ang kanyang ayos at ang kanyang mga mata ay wala na ang ingit na dati ay nagdiningas doon. Nagtatrabaho siya ngayon bilang assistant ko sa aking bagong fashion house, ang Pixie Heart Designs. Ate, may sulat mula sa abogado ni Mami. Mahinang sabi ni Sabrina. Napatigil ako. Alam kong nahatulan na si Lavinia ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa pagpatay kay nanay at sa tangkang pagpatay sa amin. Si Ate Rivera naman ay tinanggalan ng lisensya at kasalukuyan ding nagdurusa sa likod ng rehas. Binasa ko ang sulat. Humihingi si Lavinia ng tawad at nagmamakaawang dalawin siya ni Sabrina. Tumingin ako sa aking kapatid. Gusto mo ba siyang puntahan? Tanong ko. Umiling si Sabrina. Hindi pa ako handa, ate. Siguro balang araw kapag hilom na ang lahat ng sugat na iniwan niya. Sa ngayon, ang pamilya ko ay kayo ni Papa. Yan ang sapat na sa akin. Ipinakita ko kay Sabrina ang huling pahina ng asul na notebook ni nanay na nabasa ko na ng buo. Ang tinutukoy na kapatid ni nanay ay si Tita Maria, agmananahi na tumulong sa akin sa Maynila. Hindi lang sila magkaibigan. Sila ay magkapatid sa ama na nagkahiwalay dahil sa gulo ng nakaraan. Si Tita Maria ang palihim na nagbabantay sa akin sa utos ni nanay bago ito mamatay. Kaya naman, hindi aksidente ang pagkakatagpo namin. Ito ay tadhana. Isang pag-ibig ng isang ina na lumampas sa kabilang buhay upang siguraduhing ligtas ang kanyang anak. Kinagabihan, ginanap ang aking kauna-unahang solo fashion show sa Cebu. Ang tema ng koleksyon ay Mula sa Abo, From the Ashes. Ang lahat ng mga model ang rumampa ay may maikling buhok, simbolo na katapangan, kalayaan at pagpapakita ng tunay na ganda ay hindi nakadepende sa kung anong meron ka sa labas, kundi sa tibay ng iyong loob. Nang ako na ang lumabas sa entablado para sa huling rampa, hindi na ako ang Selina na umiiyak at nakaluhod sa sahig. Nakasuot ako ng isang puting-puting terno na may mga borda ng gintong sinulid. Mga tahi na ako mismo ang gumawa. Ang aking maikling pixie cut ay naging usap-usapan sa buong bansa bilang ang bagong mukha ng tagumpay. Nakita ko sa unahan sina Papa, Sabrina at Tita Maria na tumatayo at pumapalakpak ng may luha sa kanilang mga mata. Sa sandali ngayon, naramdaman ko ang presensya ni Nanay Beatrice sa tabi ko. Alam ko masaya siya. Pagkatapos ng show, hinarap ko ang mga kamera ng media. Isang reporter ang nagtanong, Miss Selina, anong mensahe mo sa mga taong sumubok na sumira sa'yo? Numiti ako ng seryoso at diretsyong tumingin sa lens. Salamat, sagot ko, na ikinagulat ng marami. Salamat dahil sa pagsubok niyong kunin ang lahat sa akin, nahanap ko ang tunay na halaga ng aking pagkatao. Ang buhok ay tumutubo, ang pera ay kinikita, pero ang danggal? Kapag pinangalagaan mo, hinding-hindi yan mananakaw ng kahit na sino.
Pag-uwi namin, huminto muna ako sa tabing dagat. Hinayaan ko ang malamig na hangin na dumaan sa aking buhok. Wala na ang pait, wala na ang galit. Ang tanging natitira ay ang pag-asa para sa bukas. Ang kwento ko ay hindi lang kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng muling pagbuo sa isang wasak na pamilya, ng pagpapatawad sa sarili, at ng pagbangon mula sa pinakamadilim na bahagi ng buhay. Ako, si Selena de la Cruz. Minsan akong naging basahan sa paningin ng iba. Pero ngayon, ako ang reyna ng sarili kong tadhana. Dahil kahit gaano kadiin ang pagkakagupit sa iyong mga pangarap, palaging may bukas na naghihintay para sa iyong muling pag-usbong.